Kumusta? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay nasa inyong harapan si Teacher Gladdy para maghatid sa inyo na isang magandang kwento na tiyak ay kapupulutan natin ng aral. Ang kwentong ito ay pinamagatahang Papasok na kami ni Nanay sa paaralan. Ang kwentong ito ay nilikha ni Genaro R. Gojo Cruz at ginuhit naman ni Giselle A. Del Rosario. Bunso, isasama na kita sa paaralan araw-araw. Balita sa akin ni Nanay isang umaga. Talaga, Nay? Di ko makapaniwalang tanong. Oo, Bunso. Lahat naman pwede mong gawin sa paaralan. Huwag lang ang pag-iyak. Pili ni Nanay. Sabay kaming naligo ni Nanay. Sabay kaming kumain ng almusal. Sabay kaming nagsipilyo. Sabay kaming nagbihis ng damit. Araw-araw na akong sinasama ni Nanay sa paaralan. Ganito pala kapag pumapasok sa paaralan. May bitbit na bag si Nanay, may mga libro at kwaderno. May bitbit din naman akong bag na may gatas ko, biskwit, bimpo, towel, papel, lapis, crayola, coloring book, at dinosaur na regalo ng ninang ko. Ang laki-laki pala ng paaralan. Ang dami kong nakikitang tao. Ang problema ko lang, wala akong makitang bata na katulad ko. Malalaki na sila. Mga mama at ali na sila. Bunso, lahat naman pwede mong gawin sa paaralan. Huwag lang ang pag-iyak, ha? Bilin ulit ni Nanay. At nagsimulang makinig si Nanay sa nagsasalita sa harap. Nagsulat si Nanay sa kwaderno niya. Nagtaas ng kamay, nagsalita, nagbasa. Ganito ba talaga ang paaralan? Parang di para sa mga bata. Nakakainip talaga. Mga bata, may tanong si Teacher Gladys sa inyo. Ano nga ulit yung paulit-ulit na bilin sa kanya ng kanyang nanay? Tama, huwag kang iiyak dahil lahat naman ay pwede mong gawin maliban na lang sa pag-iyak. Sa araw-araw na isinasama ko ni Nanay sa paaralan, di nawawala ang pisil at hilik sa pisngi ko ng mga taong mama at ale. Ang cute-cute naman ng anak mo, Dina. Sabay pisil ng isang mama sa pisngi ko. Ang bait-bait naman ng anak mo, Dina. Sabay halik ng isang ale sa pisngi ko. Ang laki na pala ng anak mo, Dina. Sabay karga sa akin ng isang mamang-mama na lagi nagsasalita sa unahan. Pinalaki-laki ko muna, sir, bago ako magpatuloy sa pag-aaral. Sabi ni Nanay, tama ang ginawa mo, Dina. Sayang kasi, isang taon na lang, graduate ka na. Sagot ng mamang-mama na kanina pa nagsasalita sa harap. Ayos din sa paaralan ng mga ali at mama, kahit ang pinakamahirap na di ko dapat gawin ay ang umiyak. May bata bang hindi umiiyak? Kayo, hindi ba kayo umiiyak kapag nagpupunta kayo ng paaralan? Sa araw-araw, may nagtuturo sa aking magkulay sa aking coloring book. Ayos lang kahit lagpas ang pagkukulay sa una. Sabi ng ali na katabi namin ni Nanay, may gumawa ng orasan sa guhit kong bilog sa aking papel. May gumawa ng tak sa guhit kong rektangulo. May gumawa ng regalo sa guhit kong parisukat. May gumawa ng bubong ng bahay sa guhit kong triangulo. May gumawa ng bulaklak sa guhit kong puso. May gumawa ng parol sa guhit kong bituin. At nakalimutan kong umiyak. May bata palang di umiiyak sa paaralan. At ako yun. Lahat naman pwedeng gawin sa paaralan. Sabi yun ni Nanay. Mga bata, ilan nga ulit yung drawing ng bata? Kapag abala si Nanay sa paaralan, may nagpapatulog sa akin sa isang mahabang upuan. May nagpapasyal sa akin sa isang magandang hardin. May nagsasama sa akin sa kantin para bumili ng juice. May sumasama sa akin sa banyo para umihi.
May nagpapalit sa aking damit kapag basa na ng pawis. At di ako talaga umiyak sa paaralan. Lahat naman ng gusto kong gawin sa paaralan ni nanay may tumutulong sa akin. Sa napakaraming pagliligo, pagkain ng almusal, pagsisipilyo, pagpipihis ng damit at pagpasok namin sa paaralan ni nanay, pakiramdam ko, kayang-kaya ko na talagang pumasok sa paaralan. Isang umaga, bunso, papasok na tayo uli sa paaralan. Araw-araw. Balita sa akin ni nanay. Talaga, nay? Hindi ko makapaniwalang tanong. Oo, bunso. Lahat-lahat na pwede mong gawin sa paaralan. Pili ni nanay. Kahit umiyak ako, nay? Tanong ko. Napatawa si nanay. At sabay uli kaming naligo ni nanay. Sabay kaming kumain ng almusal, sabay kaming nagsipilyo, sabay kaming nagpis ng damit, may bitbit na bag si nanay, may mga libro at kwaderno, at isa pang bag na puno ng aming mga pagkain. May bitbit din naman akong bag na papel, lapis, crayola, coloring book, dinosaur na regalo ng ninang ko, at may nadagdag pang mga kwaderno at libro. Mabigat-bigat na talaga ang bag ko, pero kayang-kaya kong bitbitin. At nagulat ako. Sa ibang paaralan kami nagpunta ni nanay. At nagulat uli ako. Kasi may madaming bata na akong nakikita. At gulat na gulat ako. Kasi mula sa araw na ito, magiging teacher ko na ang nanay ko. Kamusta mga bata? Nagustuhan niyo ba ang kwentong aking ibinahagi sa inyo? Pero sandali, may nais lamang akong itanong. Naaalala niyo pa ba kung sino ang naging teacher ng bata sa kwento? Tama! Ang kanya ring ina o nanay ang kanyang naging guro. Naku, nakakamangha naman pala no, na after ng kanilang palaging pagpasok sa paaralan, ay isang araw makikita niya na rin ang kanyang ina na nagtuturo sa harap, hindi na kagaya ng mamang-mama na laging nagsasalita sa harap. Isang magandang kwento na naman ang ating nabahagi. Ngayon, sa tingin nyo, ano kaya ang kinagandahan ng kwento? Ang kinagandahan ng kwento ay dapat matuto tayo na disiplinahin ang ating sarili pagkat hindi lahat ng bagay ay madadaan sa pag-iyak. Maaaring may ibang solusyon ito at maaaring may ibang taong tumulong sa atin para makamit natin ang bagay na gusto natin nang hindi umiiyak. Kaya naman ngayon ay ating sasagutan ang aking inihandang 4 na aktibidad na tiyak ay magugustuhan nyo dahil ang lahat ng ito ay makukuha lang natin sa aking kwentong ibinahagi sa inyo kanina. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Sana ay nagustuhan nyo ang aking kwento. At sa susunod ay maaari nyo rin itong ikwento sa iba pa ninyong kaibigan at tiyak ay magugustuhan rin nila ito. Tandaan, ang pag-iyak ay parte ng ating buhay. Pero hindi ito laging solusyon.